Kung nagtitipid ka at petsa de peligro na, ay subukan mo itong ating recipe ngayon. Masarap ito. Bukod sa mura ito sa palengke, minsan nga libre lang ito na manggagaling sa iyong kapitbahay o sa iyong puno ng saging. Itong aking puso ng saging ay binalatan ko hanggang sa makita ko yung medyo mapusyang na parte nito. Tapos tinanggalan ko ito ng matigas na bahagi dito sa gitna. At hiniwa ko ito ng maliliit. Pansin nyo ba yung puso ng saging pag nabalatan na o nahiwa na ito nangingitim? Ito ay dahil sa oxidation kasi na-expose siya sa hangin. Pero hindi naman ibig sabihin na di na ito pwedeng kainin o nabawawasan yung nutritional value niya dahil normal lang naman yun. Pagkatapos itong magayat ay nilagyan ko ito ng asin, konti lang para lamasin ito. Ito ay makapag-release ng katas nitong puso ng saging at makapagbabawas sa pakla nito. Pagkatapos nun ay pigain lamang ito at saka i-set aside. Ngayon naman, nagpainit ako ng mantika sa isang pan at iginisa ko dito ang bawang at sibuyas. Hinalo ko lang ng hinalo hanggang maging translucent yung sibuyas. Tapos, inilahok ko na dito yung puso ng saging. Huwag ka munang umalis dahil hindi naman gisa lang ito. Gagawa tayo ng isang ulam na magugustuhan din ng kids mo. Yung ulam na mapagkakamalang karne pero ang totoo'y walang karne. Tapos, tinimplahan na ito ng oyster sauce. At bago pa makalimutan ay naglagay na rin ako dito ng asin. Hinalo ko lang ito mabuti at nung magisa na ay sinet aside muna para mapalamig. At nang lumamig ay nilagyan ko ito ng 2 pirasong itlog. Hinalo ko lang itong mabuti hanggang mag-blend yung itlog. Siya nga pala sa binibilhan ko ng mga gulay. Mura lang itong puso ng saging. 35 pesos 1 kilogram na. Sigurado sa inyo dyan sa probinsya ninyo ay mas mura o kaya talagang pipitas na lang kayo sa mga puno ninyo. Swerte naman. Sana all. Tapos tsaka ko siya tinimplahan ng asin, paminta at naglagay din ako dito ng sibuyas. Maaari kayong maglagay ng garlic powder o ng iba pang powder na gusto nyong ilagay dito o kaya magdagdag din kayo ng bell pepper. Pero ako ito lang muna. At unti-unti rin ako naglagay dito ng harina. Marahil yung iba sa inyo ay nakagawa nito o nakaluto na nito. Iba-iba tayo ng version. Pero isa lang ang masasabi ko, ano't ano pa man, masarap talaga siya. At pagkatapos nitong mahalong mabuti ay ipiprito na natin ito. Gumamit ako dito ng panukat, 1/3 cup ito para naman pantay-pantay sila. Gagawa tayo dito ng pinaka-burger patty ang datingan. O diba? Ang sarap nito, promise. Siguradong pati ang kids magugustuhan ito. Lutuin lamang ito hanggang mag-golden brown at i-flex mo yan. Tamang flex lang. O dyan. Sino ka dyan? Flex pa more. Ang ganda, diba? Para talaga siyang burger. At ayun na nga. So, narito na ang ating puso ng saging burger patty. Ganda.